Isang panibagong umaga ang sa ating pinagpala. Malinaw na isip, buhay at panibagong lakas. Sa maghapong paggawa hanggang sa payapang pagtulog, tanging sambit ng puso, Ama, salamat po. Salamat po. Ibahagi pagpapala sa makakasalamuha, ang pagmamahal ng Diyos na sa atin ay lumikha. At sama-samang sambitin na may galak sa puso, Ama, salamat po. Pasimula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala na tanging sambin ng puso, Ama, salamat po.
your goodness in my life. Here I am, O Lord, I surrender all of me. I will sing of your love and faithfulness till eternity. With every step fighting for me, saving me, I am loved by you forever, forever. I will sing, I will shout with all my heart, forever you are. I will sing, I will shout with all my heart, forever you are faithful Behold, the sower went forth to sow. His seeds fell among corners of earth. Hearken my words, the sower proclaimed. For these are the seeds of faith I sow that bear the fruit of the Spirit. The meek receive His words in pure heart. All of them were gathered into one, into one kingdom of God on earth. The Lord sent them out into this world to also sow and then to harvest. Lift up your eyes and look on the fields. They are white already to harvest. Trust in your sickle and you shall reap, for the harvest of the earth is ripe. For the time is come for you to reap. The seeds from heaven always abound. The fruit shall become more abundant. The Lord's goodness, righteousness, and truth shall shine brightly to the multitude. His love shall be light on His world.
Kapayapaan at mapagpalang araw po ang sumaating lahat. Elder Ryan Bernabe po, isa sa mga lingkod ninyo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ating sama-samang tanggapin ang biyaya ng bagong umaga. Dito lamang sa programang Blessed Day. Masimula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa, na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala, na tanging sambit ng puso. Ama, salamat po. A blessed day to all. Isang pinagpalang araw po ang sumaating lahat. Ang daily reflection natin sa araw na ito, na mula po sa aklat na Love Notes, ay mababasa natin sa Psalm chapter 145 verse 8. Pakinggan po ninyo. The Lord is merciful, compassionate, patient, and always ready to forgive. Psalms chapter 145 verse 8. God is awesome in His divine character. He is merciful. He graciously gives favor to those who are hurt, who mourn, poor, hungry and thirsty, the meek and persecuted. He is compassionate. He sympathizes with the lonely, sick, broken-hearted, and to all who suffer. He suffers with us. He feels what we feel. He is patient. He is long-suffering. He does not easily become angry unto us when we sin. He is also forgiving. He always forgives our iniquities, however great or small. God is our Abba Father. If you are really a child of God, you should be like Him. Are you? Ang ating Diyos ay mahabagin. May awa niyang tinutulungan ng mga nasasaktan, nagluluksa, dukha, nagugutom at nauuhaw. Sa mga maamo at inuusig, nakikiramay siya sa mga nag-iisa, maging sa may sakit, may pusong durog, at sa lahat ng nagdurusa. Kasama niya tayo sa ating mga paghihirap. Nararamdaman niya ang ating nararamdaman. Siya ay matyaga, mahaba ang kanyang pagtitiis. Hindi agad siya nagagalit sa atin kapag tayo nagkakasala o nagkakamali. Siya ay mapagpatawad. Nakahanda itong palagi, maliit man o malaki ang ating pagkukulang. Siya ang ating Diyos, ang ating Aba Ama. Kung ikaw ay tunay na anak niya, dapat ay tulad mo siya. Ikaw ba ay ganon? Nadarama mo ba ang pag-ibig ko?
A blessed day to all. Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito na yata ang pinakamasayang ending sa lahat, ang graduation. As we cherish the ceremony of graduation and marks it as a transition. Let our faith marks the continuity of our purpose. Dahil sa ating naging journey, we were never left behind by God. Kaya naman, tunghayan natin ang panibagong episode ng Gabay ng Pamilyang Kristiyano. Shalom pong muli mga minamahal na kapatid at mga tagapakinig. Sumating pong muli ang kapayapaan ng Panginoon. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po, malapit na po yung panahon ng graduation, di po ba? Kaya ang pamagat po na ating tatalakayin, The Graduate. Kasi tayo naranasan natin yan, ng graduate elementary, high school, yung ibang pinalad, nakagraduate po ng college. May mga kapatid tayo, mga anak ngayon na maaari pong ma-experience yung graduation. So, ano bang dapat gawin after graduation? Sa high school, sa elementary, at maging sa college, yung pong ating tatalakayin. Graduation marks the end of one era and the beginning of a new one. Ulitin ko po graduation marks the end of one era and the beginning of a new one. So whether graduate ka sa elementary, high school, or college, it marks the end of an era and the beginning of a new one. So halimbawa, graduate ka ng college sa pinag-aralan mong course. Ayun, tapos na yung era ng pag-aaral mo, panahon ng pag-aaral, panahon na naman ng paghahanap ng trabaho o kaya pagninegosyo. Pero tandaan po natin, whether we graduated or not, sa college o hindi, ang pagkatuto po ay hindi po natatapos. Yung po mahalaga. So kahit graduate ka ng college, kahit 2 courses pa natapos mo, ang pagkatuto ay hindi po natatapos. Lalo na po sa mga bagay na may kinalaman sa kaligtasan. Di po ba? Sa ikabubuti natin as a person. Sa ikadedevelop po ng ating karakter. Sabi nga po, yung graduation, lalo sa college, it is a bittersweet moment. It is filled with all kinds of emotions. Kasi parang malulungkot ka. Hindi mo na makikita yung mga teachers mo. Terror man yan o hindi. Hindi mo na lagi makakasalamu yung mga classmates mo, schoolmates mo, yung mga friends. Di po ba? Kaya it is a bittersweet moment. Filled with all kinds of emotions. Para sa graduates at para din po sa ating mga loved ones. Ranging from sad goodbyes to happy tears. Di po ba? Ranging from sad goodbyes and happy tears to excitement for what lies ahead. Kasi talagang excited ka. Ano kaya ang naghihintay sa'yo sa iyong career bilang graduate na ng college. We have to also celebrate endings. Di ba? Natapos yung pag-aaral mo, we must celebrate kasi they precede new beginnings. Yung pong ending na yan, ng graduation, ang kasunod po niyan, panibagong simula. Diba? Panibagong simula sa career, maaaring sa pinagtapusan mo as a professional o kaya naman sa negosyo na maaaring ituro ng Panginoon na ibigay sa iyo. Opportunity rin po yan para maaaring gusto mo mag-abroad, pumunta sa ibang mga bayan, mga bansa, pagkakataon po yan. So, yung graduation, it can be celebrated for they precede new beginnings. Education is a dress rehearsal for a life that it is yours to lead. So, yun pong sabi, yung ikang education, dress rehearsal lang yan, parang practice lang yan sa tunay na buhay na talagang inililid sa iyo o sa atin ng ating Panginoon. So, lagi po sa anumang ating gagawin, sa ating pang mga plano, upon graduation, ang ating pong goal is to honor the Lord.
Paano po yun? O halimbawa, maghahanap ka ng trabaho. Siyempre, ang hanapin mo, sana yung trabaho hindi maapektuhan yung paglilingkod mo sa Panginoon. Diba? Pahanap ka ng trabaho, kaya negosyo, na ipupundar mo, sana yung trabaho makita mo, yung negosyo maipundar mo, magiging paraan ng Diyos para lalo kang makagawa ng mabuti. Di po ba? So yun po ang mga pwede nating isipin, pwede nating planuhin after graduation. So yung consideration po sa karangalan, sa pag-uunor sa Panginoon, mahalaga. Di po ba? Ano pa? Look to the future because that is where we are going to spend the rest of our lives. So lagi po tayong tatanaw sa mangyayari, sa gusto nating mangyari, sapagkat yun po doon natin spend ang rest of our lives, di ba? Kasi magkakaroon ka na ng career eh. Ano ba talaga yung gusto mo? Maging professional ka all your life o kaya naman after pangangamuhan o pagtatrabaho sa mga corporations, you would like to have your own business. Hindi po masama yon. Pero we must always look ahead. Planuhin na po natin ang gusto natin mangyari sa buhay natin sapagkat yun po ang magiging panghabang panahon ng buhay natin kasabay ng pagtupad po natin at paggawa natin ng kalooban ng ating Panginoon. So, focus on what is more important. Mahalaga po yun. Hindi lagi tayo dapat nakatingin sa financial benefits, di po ba? Ano ba ang mahalaga? Yung ating pong relationship, una, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating pamilya. Consider mo, gusto ba talagang malayo sa kanila? O manatiling malapit? Yung mga relationship mo sa mga kaibigan, di po ba? Makasama mo sa church, gawain mo sa church. So yun po mga consideration ninyo kung dapat nating gawin o kaya ay planuhin. So mahalaga po yan mga kapatid, we should always begin with the end in mind. Magsimula po tayo na alam po natin yung ating patutunguhan, yung magiging dulo para hindi po tayo magsisi sa huli, di po ba? So ulitin ko po we must always begin with the end in mind. Ano kaya masasakripisyo? Ano kaya dapat kong isakripisyo? Ano kaya maging kahinatnan ko kung itong aking gagawin, kung itong aking pipiliin? So sa yung mga graduates, you should plan ahead. You should look ahead. Identify your goals. Isipin nyo talaga, i-identify nyo yung gusto nyo talagang mangyari sa buhay ninyo. At syempre, ang ating ultimate goal, di ba, ma-honor ang Panginoon at maging karapat-dapat tayo sa eternal life. So dahil po doon, mga kapatid, you should set your priorities straight. Maging check po tayo kung ano talagang dapat nating unahin, dapat po nating pahalagahan. Siyempre, huwag po nating pababayaan ang relationship natin unang-una sa Panginoon. Yung pagtataguyod po ng ating ministry o mga gawain para ma-honor siya at maging meaningful ang ating buhay. Hindi po sinasabi na mag-full time tayo sa ministry, hindi po ba? Pipili rin po tayo ng trabaho, ng negosyo na makatutulong para lalo po nating makapag-devote tayo sa ating ministry, makapag-devote tayo sa paggawa ng mga bagay na kalooban ng ating Panginoon. Ito pong dapat natin maging pamantayan sa Psalm, Aklat ng mga Awit 37:4. Lagi nating naririnig to. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. E pag sinabing we should delight in the Lord, mahalaga po na He makes us want what He wants. Yun po yun. Manalangin tayo sa Panginoon na gustuhin po natin na gawin yung gusto niya. In that way, talagang we are delighting into the Lord. Kasi may mga tao po, ayaw na ayaw gumawa ng mabuti. Ayaw kumanta sa Diyos. Ayaw na ayaw manalangin sa Panginoon, sambahin siya. Kaya ang dalangin natin, we must delight in the Lord. Mag-delight po tayo doon sa mga bagay na gusto ng Panginoon. Sumasumpungan tayo na masayang umaawit, masayang nananalangin, masayang pumupunta sa worship services. So, yun pong parang para how we delight in the Lord.
At ano pong sabi? He will give the desires of your heart. Ibibigay ng Diyos yung gusto ng puso mo. Pero tandaan po natin, ano bang klaseng desires yun? Righteous desires. Hindi po ba sama siyempre yun? O halimbawa, gusto mong halimbawa, ito. Pagbutihin mo yung ministry, mahalin mo ang iyong gawain. Maglingkod ka sa Diyos, ibibigay niya sa iyo mabuting asawa. Desire ng puso natin yan, di ba? Magkaroon ng maayos, mabuting asawa. Ano pa? Delight yourself in the Lord. Manalangin ka lagi sa Kanya. Maging masaya kang gawin ng tungkulin mo, mga awit, anumang tungkulin mo. Bibigyan ka niya ng magandang trabaho. Desires natin yon. Hindi masama yon. Magandang trabaho, kaya mabuting negosyo. Di po ba? Kaya, yun lang po mahalaga makita ng Panginoon yung ating katapatan sa Kanya, yung pagmamahal sa Panginoon, paging masayang gawin ng kalooban niya, at ibibigay niya ang desires ng ating kalooban. Lalo na kung yun po yung mga righteous, makatwirang desires ng ating puso. So tandaan nyo so bawal po doon nung mag-desire ka ng, halimbawa, gusto mong maging boyfriend, yung boyfriend ng my boyfriend. Di ba? Hindi po righteous desire yun. Halimbawa, gusto mong kumita ng isang katerbang pera sa pamagitan ng hindi mo pagiging maayos makitungo sa iyong mga kasama, kaya katrabaho, kaya kasama sa negosyo. Yun po hindi mga righteous desires. Di po ba? Kaya gusto mong sumikat, maging sikat na artista. Hindi ba? Hindi po righteous desire yun Kasi malalayo ka sa Panginoon. So mahalaga na ang ating mga desires in line sa kung ano ang mag-o-honor sa ating Panginoon at sigurado bibigay siya sa iyo ng Panginoon. Punta naman po tayo sa mga high school graduates. Anong dapat mong gawin? Una, tiyakin mo kung ano yung gusto mong kurso. Determine your passion. Avoid po yung masayang yung mga taon kasi may mga kabataan, di malaman talaga kung ano gusto. Kaya dahil doon nakapagsimula ng 3 kurso, 25 years old na. Ala pa rin natatapos kasi hindi talaga matyak kung ano yung gusto niya. So kung kayo po yung high school graduates, tiyakin nyo sa inyong sarili, ano ba yung passion mo? Ano ba yung talagang gusto mong maging? Kung kayo magiging professional. At yun ang yung pag-aralan. Huwag po tayong susunod sa gusto ng ating kaibigan, ng ating best friend. Hindi po tayo susunod sa barkada. Minsan ganun Yung barkada kasi, panay engineering. Gusto mo, hindi naman engineering. Dahil gusto mo makasama sila sa school, gagayahin mo na sila. Hindi po tama yon. Iba naman yung gusto ng magulang. Kadalasan tayo, we wanted to please our parents, diba? Kaya kahit hindi natin gusto, gagawin natin. Tapos magkaroon ng pagkakataon, hindi ko naman gusto to Magulang ko lang may gusto. Kaya ako tumigil. Nangyayari po yan. May mga kabatang, lumalapit po minsan sa amin bilang mga ministro, ganyan. Ito po kasi gusto ng magulang ko, pero ito po talaga gusto ko. So kung high school graduate ka, tiyakin mo ano talaga gusto mo. At tayo naman bilang mga magulang, payagan po natin sila doon kung ano yung gusto po nila. So yun po determine your passion. At hindi mo rin kinakailangan mamili ng mamahaling school. Kung pahirapan yung nanay, tatay mo sa napakamahal na tuition fees, di po ba? May mga college po ngayon, sobrang mamahal ng tuition fee. Nung ako po nag-aaral ng college, 21 units hindi naabot ng 1,000. 21 units yun. Ngayon napakamahal. Nabisto tuloy kung gano'n na ako katanda. 21 units, hindi abot yung 1,000. Samantala ngayon, 21 units, libo-libo halaga. So, hindi kinakailangan mamahaling school Tandaan po natin, consider po natin yung practicality. Mas malapit, mas mabuti. Nandiyan lagi magulang mo, mga kapatid mo, mga kamag-anak mo. Yung pang economy, consider po natin yan. Saan ba mura? Hindi masyadong mahirapan si tatay at nanay. Diba? Lagi kang magkakaroon ng baon. Kasi nasa estudyante naman yan Hindi dahil nasa private school, mahusay ka. Kahit nasa public school, di ba? Kahit sa mga state schools, okay po yun. Pagbutihin mo lang bilang estudyante. You can be a top-notcher sa board exams. Nangyayari po yan. Dahil graduate ka ng mga eskwela sa Maynila, hindi ka na pwedeng mag-top sa board exams. Ibig lang pong sabihin, nasa estudyante talaga. Wala po sa eskwelahan.
So kayong mga high school graduates, huwag kayong gagaya sa mga barkada nyo na mga pasosyal. Gusto mga sosyal na kolehiyo, huwag yung pahirapan ng inyong mga magulang. Pero siyempre, lagi pong sinasabi, kung kaya naman, bakit hindi? Di po ba? So i-consider po natin yung practicality, economy, at yung pong kung saan tayo magiging masaya. Punta naman tayo sa elementary graduates. Di po ba? Yung mga bata naman yan. If there are options po, choose a school that promotes development of character than academics. Ulitin ko po halimbawa, graduate ng elementary, pag-aaralin mo sa high school. O kaya naman, graduate ng kindergarten, pag-aaralin mo sa elementary. Kung maaari po, pwede, enroll po natin sa mga school na mas dinidevelop po nila yung karakter more than academics. At mayroon po mga ganyang eskwelahan. Ang focus po nila is develop the character of our children. Secondary na lang po yung academics. Bakit ko po nabanggit ito? Kasi alam nyo, gaano man katalino ang isang tao sa academics kung ang karakter niya po hindi maganda, nawawalan po ng kabuluhan yung kanyang intelligence, yung academic intelligence. Maging sa harap ng Panginoon, di po ba? Ang mahalaga sa Panginoon yung how we are becoming Paano tayo nagiging tao? Paano nadidevelop as a person, yung ating karakter, yung ating mga pag-uugali. So sa mga magulang, tayo po, kung maaari at may choices tayo, doon po natin i-enroll sa school na kung saan madidevelop ang kanilang character development. Yan po ang mas mahalaga. So, sa pag-decide po natin sa ating mga anak na graduate at tayo mismo sa ating pag-graduate, always pray for God's guidance and right discernment sa lahat ng mga bagay para hindi po tayo magsisi sa huli at gawin po natin ng buong puso ang lahat ng ating mga ginagawa. So sana po ito'y nakatulong sa inyo, sa atin, para makapag-decide tayo kung anong dapat gawin sa pag-graduate ng ating anak at siyempre mismo natin bilang graduate sa college. So sa huli, lagi po tayo maging masaya. We must always rejoice. O pag nag-aaral ka, maging masaya ka kasi hindi lahat ng estudyante nakapag-aaral. Hindi lahat gumagraduate, di ba? Manalangin. Panalangin ka, bigyan ka ng direksyon ng Panginoon, saan ka mag-aaral, anong trabaho gagawin mo, saan ka dapat mag-focus. At siyempre, maging mapagpasalamat. Ano man ang tinapos mo, saan ka man nag-aral, saan ka man magkatrabaho, maging mapagpasalamat sa Panginoon. Sapagkat yun ang paraan para yung contentment, para po yung happiness, mapa sa atin. So sana po, sa inyo, mga graduates, sa mga magulang na nagpag-graduate, sana makatulong sa atin mga tinalakay, pagpala sa ating Panginoon, magmula ngayon at magpakailanman. Maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo sa ating pagtatanghal. At thank you din po sa lahat ng nag-share ng link ng ating broadcast. Sana po, magkasama-sama tayo muli sa susunod na mga araw ng pagtatanghal. Sa bahagi pong ito, inaanyayahan ko kayo muli, sama-sama nating ipanalangin at ipagtagubilin sa Diyos ang panibagong araw po nito. Manalangin po tayo. Aba, Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli po kaming nagpapaabot ng aming taos-pusong pagpapasalamat sa iyo, kasama ng lahat ng iyong mga kasangkapan na nagtutulong-tulong upang sundin ang iyong kalooban sa paglilingkod na ito ng iyong kabanal-banalang iglesia sa pamamagitan ng programa pong ito. Panginoon, inilalapit namin sa iyo ang lahat ng aming kapatid, kaibigan, kamag-anak na naaabot ng programang ito. Sana, Ama, maranasan nila na tunay na sa bawat araw ay pinagpapala mo kaming lahat. Makita nila na ang isa sa pinakadakilang pagpapala mo ay ang marinig nila at magpaginhawa sa kanilang kalooban ang lahat ng iyong mga pagtuturo, sapagkat ito ang banal mong kalooban para sa lahat ng tao. Sa mga nakakaranas sa pagtatapos sa pag-aaral, nakakaranas sa iba't ibang larangan
na kanilang naipagtagumpay sa buhay na kanilang itinataguyod. Panginoon, mula sa pasimula, sa pagpapatuloy nila ng kanilang hinahangad na maabot hanggang sa pagtatapos, Panginoon, sana Ikaw ang kanilang makita. Makita nila ang iyong pagmamahal na Ikaw ay tunay na tumutulong sa kanila. Sa aming mga kaibigan na dumaranas ng bigat ng kalooban, nag-aakalang ang pagiging nag-iisa sa buhay ay wala ng pag-asa o wala ng kaligayahan pang madarama. Salamat sa iyo sapagkat Ikaw ang nagpapatotoo na anuman ang aming kalagayan, Ikaw ay hindi nang iwan sa lahat ng iyong minamahal na mga tao. Lalo na po sa iyong mga lingkod na kinakasangkapan. Panginoon naming Diyos, pagpalain mo sila na mga papasok sa trabaho ngayon, mag-aaral, sila na may mga kakaharaping anumang suliranin, nakatulong nawa ng malaki ang mga pagtuturong ipinaglingkod ng iyong kabanal-banalang iglesia. At sumasampalataya kami, Panginoon, magagamit nila itong kalakasan upang mapatunayan nila tunay nga ang bawat araw ay pagpapalang nagmumula sa iyong dakilang pangalan. Hinihiling namin sa iyo ang lahat, kalakip ng pakiusap, na patuloy mo kaming tulungan na magawa namin ang buong pagtatapat at paglilingkod na ito, mapagbuti namin, madagdagan kami ng mga kaalaman at karunungan. Ito po ang aming inihiling sa iyo, sa pangalan ng Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ng iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po.